Mick, mahal. Buo na ba talagang desisyon mo na sa barko ka magtatrabaho? Oo, Joy. Buo na ang loob ko. Para to sa magiging pamilya natin. Paano pa nagkaanak na tayo? Hindi na sapat yung kikitain ko dito sa Pilipinas. Paano natin siya mabibigyan ng magandang buhay? Naiintindihan ko naman sinasabi mo eh. Para lang kasi na hindi ko kaya na mawala ka ng matagal. Pati, paano na to? Paano tayo makakabuo kung wala ka? Kahit naman ako nalulungkot pag iniisip ko yun. Pero sabi ko nga para sa pamilya natin to, kakayanin ko ang lahat para sa atin. Para mabili ko din lahat ng gusto mo. Para makapagpatayo din tayo ng bahay. Yung maganda. Hindi yung nangungupahan lang tayo. At yung sinasabi mo kung makakabuo tayo, kaya mo, kada uuwi ako, aaraw-arawin kita. Pati gabi-gabi. Ay nako, may choice ba ako? Basta mahal, kung ano man ang plano mo dito sa pamilyang ito, support lang lagi ako sa'yo. Matiwala naman ako sa'yo eh. Gusto mo simulan natin ngayon, baka makabuo na tayo. Gusto ko yan. Di ka lang, bili ko muna ako. Hindi, sabay na tayo. Aba, ang sarap ng kinakain mo ah. Ano? Ayoko, diet ako. Natulog. Ay, ate. Ano nga pala pinayagan si Kuya Mick magsiman? Oh, ano klaseng tanong yan, Des? Siyempre para sa pamilya natin. Kita mo lang hindi na nga sapat yung kinikita ng kuya mo para sa gastusin dito sa bahay eh. Tama nga yan. Nag-aaral ka pa. Oh. Buti nga hindi nagre-reklamo si kuya mo na siya yung nagpapaaral sa'yo eh. Pati, malaki kasi ang kita doon sa barko eh. Yung mga kakilala ko nga na kaklase ko, mga aluwan na ng buhay nila. Ay, Pero, ate, alam mo ba yung fear ng mga asawa ng mga nagsisiman? ano? Wala. Hindi naman siguro gagawin sa'yo yun ni Kuya Mick. Tsaka, sa tagal natin magkakasama dito sa bahay. Daan naman eh. Hindi kita gets this. Ano yung sabihin? May ka ng ice cream. Lolokohain ako ng kuya mo? Oh, yes. Huwag ka mag-iisip ng ganyan sa kuya mo, ha? Mahal na mahal kaya ako nun. Hindi magagawa. Mick, mahal. Mag-iingat ka dun, ha? Huwag kang papalipas ng gutom. Tatawag ka madalas sa akin, ha? Ang yung mga vitamins na binili ko sa'yo, iinom mo sa tamang oras, ha? Kapag may pagkakataon, ikaw ay makapagpahinga sa off mo, gawin mo para hindi ka magkasakit. Huwag kang papagutom, ha? Alam mo, mahal, sa dami mong bilin, baka may malimutan ako. Pero, kidding aside, lahat ng sinabi mo, susundin ko at gagawin ko. Nakalista na. Pati ikaw din. Huwag mong papabayaan sarili mo, alagaan mo sarili mo. Tsaka, pagdating ko doon, lagi kitang tatawagan. Di pa man din ako nakakaalis. Miss na agad kita. Des, ang ate mo ha, huwag mong papabayaan. Pabantayan mo. Tutulungan mo sa mga gawaing bahay. At pag wala kang pasok, uuwi ka agad, huwag ka na maglalakwat siya. Kasi, panigurado, malulungkot to palagi. Sige, Kuya. Kung bahala kay ate, mag-iingat ka, ha? Ano ba yan? Ayos na ako, mahal. Namiss talaga kita. Ate,
pag nagkaroon ka ng asawa, maintindihan mo kung bakit ako nagkakaganito. Nasanay kasi ako na lagi ko kasama kuya mo eh. Lagi kami magkasama kung saan man. Siyempre, mahirap para sa akin yun. Alam mo ate, gets naman kita. Kaya mo yan. Alam mo, ganito. Isipin mo na lang, ang goal niyo ni kuya, kung bakit hindi magtrabaho as a seaman. Diba? Tsaka, alam mo yun, ganyan talaga yung mga nagiging struggles ng mga asawa nila or mga family. Super lungkot, sabi daw nila. Pero, kung kaya nila, kaya mo din, di ba? Ay, siya ka. Nagluto ako ng favorite mo. Chicken curry. Diba? Gusto mo yun? Talaga ba? Nagluto mo ako? Siyempre, love kita eh. Siya naman ang emote mo. May na tayo doon, tapos bukas na bukas, papasyal tayo. Para, yan, hindi ka maglungkot-lungkot. Tara. Uy, mahal! Mahal, kamusta ka na dyan? Okay lang ako. Break time ko, kaya nakatawag ko sa'yo ngayon. Oh, buti naman nakatawag ka. Oh, kumain ka na ba? Yung vitamins mo, nainom mo na. Yung trabaho mo, nahirapan ka ba dyan? Huwag ka masyadong mag-alala, mahal. Lahat ng mga sinasabi mo, ginagawa ko. Miss na agad kita. Miss na rin kita, mahal. Alam mo ba, gusto ko na talagang hilangin yung ako para makasama na kita. Yan mo, mabilis lang ang panahon. Maya-maya lang, nandiyan na ulit ako sa tabi mo. At paano, mahal? Babalik na ulit ako sa trabaho, ha? Patawagan na lang kita ulit. Sige, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal naman din kita, mahal. Bye-bye. Uy, Tess! Ate Jim! Andiyan ba si Ate Joy mo? Sige. Come on. Oh, sige, okay. Ate Joy! Ate Jim! Ay, Jing! Kumusta ka na? Namiss kita, kaya pumunta na ako dito. Namiss ko yung chikahan natin, alam mo Hindi na. nakapasyal ka. Kakain lang ako dito Okay. Oh, nasan nga pala si paring mo? Parang hindi ko nakikita. Nakasampa na ng barko. Ah, talaga? Buti, pinayagan mo siya. Sa bagay, matagal na rin naman nun gustong barko eh, di ba? Pinayagan ko na eh. Para din naman sa amin yun. Hindi rin talaga sasapat yung kinikita niya dito eh. Kaya yun, pumayag na ako. Sa bagay. Pero sis, hindi naman sa tinatakot kita. Alam mo, kalimitan daw dyan sa mga simang lalaki. Marami daw yung nagiging babae sa barko. Siyempre, yun ang pampalipas oras nila. Yan din yung mga problema ng mga kakilala ko. Mga asawa din seaman. Ay, nako. At saka alam mo ba, sis, balita ko sa mga seaman na yan. Paakit pa sa barko yung mga babae. Pumapasok pa sa mga kabina nila, kaya wala silang magagawa. O kaya kapag dumadaong ang barko, naghanap sila ng babae. Sis, grabe naman yun. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Hindi magagawa yun, Nick. Matinong tao ang asawa ko. Sis, ano ka ba naman? Siyempre, lahat ng nag-a-abroad, matinong umaalis ng Pilipinas. Siyempre, nandun ang temptasyon. Ano ka ba? Hindi talaga may iwasan yan. Pero hindi ko nilalahat, ha? Malay mo, di ba? Pero, kaya dapat kung ako sa'yo, maging ready ka. Anytime. May point sa Ate Jim, Ate Joy. Isa ka pa eh.
Ha? Alam mo, kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na, ha? Ako may gagawin lang sa loob. Dami pang gagawin. Balik ka na lang dito. Pasyalan mo na lang ako kapag may maganda ka na sasabihin, ha? Siya. Bye-bye. Alis na ako. Yung nako. Tsaka. Pare, busog mo naman ako. Tingnan mo naman ako, ang dami kong nakain. Ang ganda naman. Pare ano, adaw na mamaya, ready ka na ba? Ready saan? Alam mo na yun. Hindi kita mag-gets, pre. Basta pare, malalaman mo din pag nandyan na. Ganyan-ganyan din ako nung bago sampa ako dito sa parko. Basta huwag mo kakalimutan. Pare, proteksyon. Galing palang Pinas yan. Ready ka. Siyempre pare, hindi ka rin talaga makakatanggi. Salamat. Siya, tuloy tayo sa trabaho. Tara! Ayos din talaga yung trabaho natin, pre, no? Dahil putahe. Kaya nga, oh. Hindi. Ay, siya nga pala, pre. Meron ka pa ba? Alin? Alam mo na, yung protection. Wow, talaga namang nawiwili ka. Teka. Ito. Pare, dadalwa na to. Pati tayo. Hindi, akin na lang to. Ito ha. Nasanay ka na ha. Sige, good luck. Una na nga ako. Google mo. Anong oras na? Pa rin natawag si Mick. Ang beses na ginagawa sa akin kung naghihintay ka, pinapaasa tatawag siya. Pero hindi naman. Hi, sis. No. Tampo ka pa rin ba sa akin? Hindi na naman. Sure ka? Oo naman. Oo. Kamusta ka naman? Alam mo ba, sis? Parang nagbago na si Mick. Noong unang sampo niya, palagi siya natawag. Ngayon, hindi na. Bihira na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba noon pa lang, sinabihan na kita na ihanda mo yung sarili mo sa kung ano man ang mangyari. Marupok pala yung asawa mo. Wala rin pinagkaiba dun sa mga kakilala kong mga asawa ay seaman din. Tapos sila ngayon, sakit sa ulo. Hanggang ngayon, mga nag-iiyak. Hindi ko na nga rin alam gagawin ko, sis eh. Wala ka na talagang magagawa dyan, sis, kundi tanggapin na lang. Kaya pag uwi ng asawa mo, pabalikin sa barko. Aanin mo nga naman ang magandang buhay. Kung kapalit naman yan eh, masisira ang pamilya mo. Mamaya eh, stress ka pa dyan. Yan pa maging dahilan para magkasakit ka. Tama ka, sis. Gagawin ko yun. Isang buwan na lang, babalik na sila dito sa Pilipinas. Hindi ko na siya pababalikin. Hindi ko na siya pasasampahin ng barko. Tama yan, desisyon mo, sis. Mahal! Mahal. Bakit hindi mo man lang sinabi na ngayon ka darating? Di sana, nasundo ka namin ni Des? Sinadya ko talaga yun, mahal. Parang sorpresa kita. Git, akin na yung gamit mo. Hindi na ako na. Des! Des! Nandito na ang Kuya Mick mo! Mick, bagong ligo ako.
Di ba sabi mo, pag-uwi mo, baka makabuo tayo. Bakit parang hindi ka sabik sa akin? Sa tagal mong nawala, hindi ko na-expect na Andre mo. Hindi ka naman dating ganyan ah. Mahal, babawi ako sa isang araw. Pagod lang, tapos, ano muna, nanibago ako. Sige na, tulog na tayo. Nick, Ano ginagawa mo dyan? may sasabihin ako sa'yo. Ano yan? Ayoko nang sumampa at bumalik ka ulit. Bakit naman biglang-bigla yan? Buo na desisyon ko, Mick. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Hindi ako pwedeng hindi bumalik. Ang dami pa nating utang. Kailangan ko pang bayaran yung unang pagsampa ko. Pagkatapos natin yun, pwede na akong di bumalik. Pero sa ngayon, hindi pa pwede. Bakit ka kasi nabago sa akin? Umamin ka nga. Meron ka ba dong bago sa barko? Ano sinasabi mo? Wala akong iba. Ano bang tanong yan? Siguraduhin mo lang, Nick. Pasok! Oh, Ate Jing! Ikaw pala yan. Oo, eto, binibisita ko lang ang sisi ko. Oh. Sisi, kamusta? Anong nangyari sa'yo? Ba't parang tamlay ka? May sakit ka ba? Nahihilo ako eh. Nasusuka ako. Okay ka lang? Sis. Uy. Ano nangyari dun sa ate mo? Hindi ko nga alam, ilang buwan na siyang ganyan. Nagpa-check up na ba kayo? Hindi ko eh. Sis, ano? Buntis ka ba? Paano ko mabubuntis? Isang beses lang naman may nangyari sa amin simula nung dumating siya. Tangi ka. Malay mo naman. Tignan mo nga yung itsura mo. Nahihilo ka. Check. Nasusuka ka. Check ulit. Sama ang pakiramdam mo. Diyos ko, check na check. Signs lahat yan ng naglilate, buntis. Ano? Pati ka mag-test para malaman natin. Ano, Sisi? Anong resulta? Buntis ako. Oo, diba? Sabi ko sa'yo, buntis ka nga. Congrats! Halika dito! Halika, patingin ako. Oo, diba? Sabi ko sa'yo buntis ka nga. Tama nga lahat yung nala ko sa'yo. Congrats, Sisi! Salamat. Lagaan mo yan, ha? Tagal na namin hinihintay ito.
Alam mo ba ate, dapat magpa-check up ka na. Hindi maganda sa nabubuntis yung ganyan. Ang daming sakit-sakit. Lamunan ko. Yan, hindi na gumaling yan. Lalamunan mo. Ano mo yan? Pang rashes. Pa-check up ka na kaya. Mick, Kuya? Des, baka pwedeng umakyat ka muna. Nag-uusap lang kami ng ate mo. Sige na, Des. Akyat ka na. Ngayon na. oh. Ba't napagang uwi mo? Nakagulat ka. Di mo man lang sinabi na uuwi ka na. Baka naisip mo na tama lang yung sinabi ko na hindi ka dapat bumalik. Oh, ganyan itsura mo. Ang haggard-haggard mo na. Mahal. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Hindi kita maintindihan, mahal. Siguro, ayusin mo muna yung gamit mo. Magpahinga ka muna bago tayo mag-usap. Paka-importante yung sasabihin mo sa akin. Hindi mo malang hawakan yung baby natin. Mahal! Anak! Patawarin niyo ako! Hindi kita maintindihan. Hindi ito yung pinangarap ko para sa atin. Para sa pamilya natin. Naging marupok ako. Anong nangyari? Anong problema, Mick? Mahal. Sabihin mo sa akin. Magsalita ka. HIV positive ako. Kaya ako pinauwi. Oh!